Iyon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 10, 2025. Sa oras po na ito, pag-usapan natin ang dalawang personalidad. Si Vice President Sara Duterte at saka ito pong si Senator Senator Bato de la Rosa. Parehas po itong merong kakaharaping legal na problema sa hinaharap, ano? Pero actually, starting na nga yan eh. Nagpapatuloy na. No? Si Sara Duterte, meron pong tatlong legal na problema po ito eh. Administratibo para po sa kanyang pagiging abogado. Meron pong pending disbarment case sa Korte Suprema, tatlo po ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin po dinidesisyonan ng Korte. Ang isa nga po doon, dekada na ang tinagal, yung pananapak niya po sa isang sheriff sa Davao nung siya po ay mayor pa. Ang grupo po ng mga sheriff ay nagsampa po ng disbarment laban kay Sara Duterte. Yung ikalawa at ikatlo, kaugnay po ito sa kanyang mga naging pahayag ng katulad po ng pagpapahukay at pagpapatapon sa West Philippine Sea ng labi ng dating Pangulong Marcos Sr. At saka yung kanyang pahayag na pinagmumura niya ang ating Pangulo, tapos yung kanyang pagbabanta na ipapapatay po ito, at ang kanyang asawa, ang ating First Lady at ang dating Speaker na si Martin Romualdez. Meron din pong nakabinbin sa Korte Suprema na impeachment case dito po kay Sara Duterte. Nauna po kasing nagdesisyon ang Korte na unconstitutional daw po yung naging pagsasampa ng impeachment ng Kamara kay Sara. Kaya naman nag-file po ang huli ng motion for reconsideration na hanggang ngayon hindi pa po inaaksyonan ng Korte Suprema. Pero I believe magiging moot and academic po yan kapag sumapit ang February 6, 2025 na sa ating bilang ay 58 days na lamang mula po ngayon at muli na namang masasampahan ng impeachment itong si Sara Duterte. Ang ikatlo ay yung nakabinbin po sa Department of Justice kaugnay nga po ng pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang posibilidad na ngayong linggo po na ito ayon po sa dating senador na si Antonio Trillanes ay sasampahan daw po itong si Sara Duterte ng ilang mga individual para po sa kasong plunder sa ombudsman. Kay Senator Bato de la Rosa naman, ito po ay tinuturing na co-perpetrators ni Rodrigo Duterte para po sa crimes against humanity na naisampa sa International Criminal Court. At ang malakas na ugong po ngayon ay meron pong warrant of arrest si Bato de la Rosa. Yan po ay pinaninindigan, partikular nito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. At may mga kumakalat pong post ngayong oras po na ito, ang isang DDS vlogger na si Maharlika, na ayon po sa kanya, I do not know kung meron pong pinaguhugutang katotohanan iyan, ay nandito na daw po sa Pilipinas, meron na daw pong copy ang National Central Bureau ng warrant of arrest nitong si Ronald de la Rosa. Yan ang kukumpirmahin natin sa mga susunod na oras at araw kung yan po ay may katotohanan. Pero sa ngayon, ano ba ang maaaring gawin ni Sara Duterte para sa mga kinakaharap niyang problema? Ang nakikita po natin, gaslighting ang ginagawa niya, katulad po sa impeachment, pinalalabas niya na masasampahan lamang daw po siya ng impeachment kasi gagamitin na naman daw po ang budget para sa taong 2026 na pangako para sa mga pipirma ng impeachment laban po sa kanya. Pero mariin pong pinabulaanan yan, partikular nito pong si Congresswoman Leila de Lima. Ayon kay Leila de Lima, hindi pa pwedeng mangyari yung sinasabi ni Sara Duterte sapagkat ang usap-usapan ng impeachment ay ngayon lamang nagsisimula at ang budget process sa House of Representatives ay natapos na. Kumbaga, naisumite na po nila ito sa Senado yung version po nila at kung sakasakaling magpapatuloy ito during BICAM na at hindi na pwede yung sinasabi pa ni Sara Duterte. Ngayon namang may mga issue na poprotektahan daw ni Sara Duterte si Ronald de la Rosa kapag ito po ay naging presidente. Pero
Malabo pong mangyari yan sapagkat ako'y naniniwala na hindi magtatagumpay ang mga Duterte supporters sa kanilang layunin na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos at maiupo sa ngayon o sa mga susunod na panahon si Sara Duterte bilang kahalili ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa paniniwala naman ni dating Senador Antonio Trillanes, kahit may mga rumors na malakas itong si Sara Duterte sa pagkapangulo, hindi siya naniniwala na kahit maging pangulo si Sara Duterte sa 2028 ay kaya nitong proteksyonan ang ating senador na si Ronald De La Rosa sa kinakaharap po nitong problema sa ICC. Sapagkat sa pagpapaliwanag po nitong si Trillanes, meron pong sariling panuntunan ang ICC na hindi pwedeng pakialamanan ng ating bansa o ng gobyerno po natin kahit ng ating Pangulo. Pakinggan po natin ang naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes ng sa totoo lang, no, ng 1PH YouTube channel. Dito sasagutin niya ang mga katanungan kaugnay po ng mga kinakaharap na problema nito pong dalawang ating pinag-uusapan, si Senator Bato de la Rosa at si Vice President Sara Duterte. Good evening po sa inyo, Joby, Miss Chiki at kay Miss Maricel. Good evening. Good evening po. Ay nako, gusto ko lang muna kayong tanungin tungkol kay Senator Bato, Senator Trillanes ha. Kasi nagtatago tapos ngayon nakita pa yung pangalan sa listahan ng mga may kampanin doon sa Senate. Yun po muna yung thoughts dyan dahil obviously, pinakamalaking sign na talagang ang warrant ay nandyan na ay ang fact na hindi natin siya nakikita. Yeah. I think it's up to him kung ano bang paniniwalaan niya. Yung statement ni Ombudsman Boying Rimulya na wala namang reason magsinungaling. Pero at the same time, kahit magtanong siya siguro sa loob ng PNP, wala makakapag-produce sa kanya ng kopya. So, yun. And it appears na ang pinaniniwalaan ngayon ni Senator Ronald De La Rosa ay ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Kasi alam niyo, hindi naman siguro gagawin ni Bato De La Rosa na lumiban sa kanyang tungkulin at responsibilidad sa Senado simula po nung magbalik sesyon ito noong November 11, 2025, isang buwan na po yan bukas, kung wala po siyang kinakatakot na pwede siyang maaresto at anytime. Dahil nga po, baka sa paniniwala niya, meron na talaga siyang warrant of arrest, binamabuti niya na pong magtago. In fact, meron pang ang biro itong si Ronald De La Rosa sa publiko. At specific dito po kay Senador Lacson na kaya niya raw pong burahin yung naging record ni Senador Lacson ng pagtatago noong panahon po na ito'y naging senador at sa panahon din ng Macapagal administration. Ang nangyari kasi noon, bagamat mai-share din naman ni Trillanes yan dito sa interview, ang nangyari noon ay sa paniniwala ni Senador Lacson, ang isinampang kasong murder po sa kanya, kaugnay po ng Corbito murder case, ay gawa-gawa lamang. Kaya minabuti niya pong hindi harapin ito sapagkat ang paniniwala niya, yan ay persecution, kaya nagtago po siya. Ituloy po natin ang pakikinig dito. Yun ang kailangan i-weigh niya kung anong gagawin niya. Now, doon sa, doon sa tanong niyo about yung kanyang, kung anong mangyayari sa kanya sa Senado, meron pong dalawang precedents yan. No? Yung sa amin ni Senator Laila de Lima na nakadetini kami, pero we continue to function sa Senado. Nagpa-file kami ng bills and resolutions, and in my case, nagkandak pa ako ng committee hearing sa You were there. loob ng kulungan. Yes, and in fact, yung pagpataas ng sweldo ng sundalo, pulis at government employees, doon ko sinimulan yun sa loob ng kulungan. So in short, while physically hindi kami makapunta sa Senado, pero hindi yun kagustuhan namin for such circumstances yun. Pero yung isang precedent naman, yung nangyari kay Senator Ping Lacson na kinasuhan siya ng murder ni la GMA. At sana na-follow up nung reporter yung pagtatanong na kung nagawa ni na De Lima at Trillanes na nung panahon na sila'y nakulong at sila'y senador na magawa pa rin yung kanilang tungkulin, posible kayang magawa ito ni Senator Ronald De La Rosa. Kasi magkaiba ang sitwasyon nila Si Trillanes at De Lima ay naharap sa kasong kriminal
sa local jurisdiction sa ating umiiral na mga batas. Pero si Senador Bato de la Rosa, alam naman natin na wala po sa jurisdiction niya ng ating batas at ng ating bansa. Kaya basically kung makukulong siya, hindi po rito sa Pilipinas. Ano ang posibilidad na maaaring maganap ni De La Rosa o hindi maganap yung kanyang trabaho bilang senador kung siya'y makukulong sa Hague, Netherlands? Hindi po yan kasi natalakay dito sa topic na ito, ano? Pero iiwan natin yung question na yan, and if possible, sana masagot ng kung sino man maalam sa issue po na ito. Nagtago rin siya. So, doon siguro yung similarity with the case ni Bato. Ngayon, anong nangyari doon? After 9 months of absence ni Senator Lacson, nag-decide yung Senado to padlock his office. Tapos yung mga staff niya ay inabsorb ng secretariat kasi hindi na talaga siya nakakapag-function na ano naman, na talagang pwede naman siyang pumunta dapat. So, yun yung similarity. Ngayon lang kasi masyado pang malapit. Naintindihan ko yung sinasabi ni Senate President Toto na we cannot move just yet kasi ilang 1 month pa lang naman, baka pumasok yan. Yeah. Oh. Pero siguro, pag natapos na itong first regular session ng Senado, pwede nang maging basis yan for ethics case na pwede siyang expel. Pag in-expel siya, sa 2028, on a mere resolution ng Senado, 13 candidates sa 2028 elections ang pipiliin sa Senado para Palitan siya. to absorb the second half ng term ni Bato. Oh. Grabe itong 20th Congress, ano mga tol? Ang daming posibleng makulong na mga senador. Isa-isahin natin ngayon, ha? Ang pinag-uusapan po natin na si Bato de la Rosa at malakas ang ugong na lalabasan na din ng warrant of arrest, si Senator Bongo, kaugnay din po ng kanyang partisipasyon sa crimes against humanity na ikinaso kay Rodrigo Duterte. Mga co-perpetrators kasi sila rito. Tapos nandiyan sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, and possibly Senator Mark Villar, 6. And may separate issue kay Senador Rodante Marcoleta, which pag-uusapan natin later sa separate live streaming. No? Bali 7 sila lahat. Grabe, ilan na lang matitira. 24, 17 senators na lamang ang posibleng makapagtrabaho ng full sa kanilang mandato, ano? Kasi once na itong mga senador na ito, with the exceptions of course ni na De La Rosa and Bongo, makukulong sila rito sa Pilipinas at alam naman natin na magiging limitado yung kanilang pagganap sa tungkulin bilang senador. Pero, okay. So, malinaw po yan, Senator. Pero kasi ngayon, nakasama pa po si Senator Bato dun sa listahan ng mga members dun sa BICAM. Alam naman po natin na sa mga panahong ganito, very crucial yung BICAM dahil hinihintay natin yung passage ng ating budget. So, ano po yung magiging scenario since kasama pa yung pangalan niya dun sa BICAM? Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yan. Parang kasama lang siya doon kasi yung minority, hindi mo naman pwede tanggalin sa kanila yung reason to hope na one day he would appear, di ba? Mm-hmm. So, malay mo, baka umappear siya dyan. So, hindi natin, part lang ito ng mga continuous absences niya na eventually, pag nag-file up, isasama-sama natin dun sa ethics case na ina-file natin for his... Ngayon, isingit natin ulit ito. Yung isang abogado ni De La Rosa, nagmamagaling at kinumpara ang isang senador na bakit yung isa puro absent, hindi nila nakikita. Samantala si Bato de la Rosa, lagi nilang nakikita. Ang abogado na po yung ito ay tumutukoy ang tinutukoy niya ay si Senador, yung anak ni Cynthia Villar, si Camille Villar. No? Ewan ko kung nag-iisip, matalino naman ang abogado na yon o talagang binubulag niya lamang ang sarili niya sa pangangatwiran. Kaya absent si Senator Camille Villar kasi naka-maternity leave yun ng anak. Anak ng teting naman comparison yun, no? Kung ikinumpira mo sa House of Representatives, baka maunawaan ko pa yung abogado, like yung comparison na ginawa nitong si Senator
Senate President Tito Soto, which I disagree din. Ano? Kasi bakit? Hindi porket ginagawa sa House of Representatives o kung saan man, gagawin na rin. Hindi pa pwede yon. Sa bagay, meron kasing panuntunan na sinusunod. Katulad ng pinapaliwanag sa atin dito ni dating Senador Trillanes, na kapag ka nagsama-sama na yung mga absences na yan at lumipas ang maraming mga buwan, magiging basihan na po iyan para po siya ay sampahan ng ethical complaint sa Ethics Committee sa Senado. At sabi nga ni Trillanes, kung walang magsasampa, siya na mismo ang mag-i-initiate ng action para sampahan ng ethics complaint itong si De La Rosa. Sa expulsion. Kasi may matinding role ka sa BICAM, importante yan, pero hindi ka sumisipot. O yung regular session days, hindi ka sumisipot. Yung supposed to be, siya yung mag-sponsor ng budget ng Department of Defense. Absent siya. Kumaga, ito yung mga critical na trabaho niya na hindi niya nagagampanan. Kayo po ang may balak na mag-file ng ethics case? Why not? Kung wala magpa-file, ipapile lang ko siya. Di ba? Kasi, ako sana, inaabangan ko siya to, sabi niya, make my day daw. Inaabangan ko siya. Kaso, wala naman. Di ba? Pero Yan yung mga panahon na hindi pa nilalabasan ng warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nang lumabas na ang warrant of arrest ni Rodrigo Duterte, na-aresto siya, matapang pa rin sa pananalita itong si Ronald De La Rosa. Katulad nung narinig po natin, make my day, may pahamon-hamon pa siya kay Trillanes na pusasan siya. Sumama sa arresting party at pusasan siya. Ngayon, paano magagawa ni Trillanes yun? Senador Bato de la Rosa, yung hamon mo kung hindi ka magpapakita sa harapan ng publiko. O baka hinahamon mo naman si Trillanes na maging magaling. Dahil nga nagtatago ka at sinusubukan mo ngayon ang kakayahan ni Trillanes kahit hindi naman ito miyembro ng law enforcement authorities na mahuli ka. Tingnan natin, Senator Ronald De La Rosa, kung hanggang saan ka makakapagtago. By the way, ang latest information sa kinaroroonan nitong si Ronald De La Rosa ayon sa ating ombudsman ay somewhere in Pampanga daw po ito. Ayon sa kanilang radar, ayon sa kanilang pagsisiyasat tungkol sa kinaroroonan di umano nito pong si Bato de la Rosa. Ano po yung tingin ninyo doon sa naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla saying na hindi dapat sumuko si Senator Bato sa ICC? Yung ginagawa nila na yan, lumalabas dito, di ba naalala ninyo nung panahon ni Duterte, sinasabi na kung wala kang kasalanan, ba't ka natatakot? Yeah. Di ba? Ito yan. Alam niyo yung International Criminal Court, very transparent yan at talagang napakapatas niyan as a body. Hindi pwedeng yung dito yung kangaroo court minsan o yung very unjust yung mga decisions doon. Talagang kung malinis talaga meron siyang ebidensya, papapawalang sala siya. Kaso, itong sinasabi nila, di ba, flight is a sign of guilt. So, ito yun. Kaya si Robin Padilla, Senator Padilla, ginawa din niya, nakasuhan siya ng illegal possession of firearms. Nagtago rin siya until nahuli siya. Yan yung mga tendency nila. Pagka nagkasala sila, nagtatago di ba? O in the case namin ni Senator Laila de Lima, nakasuhan kami, inarap kami, nakakulong kami until nakalabas kami eventually. Ay tuloy kayo, mga Duterte supporters. No, kasi ito yung sitwasyon. Totoo naman yung sinasabi ni Trillanes na nung sila kinasuhan, mga gawa-gawang kaso, hinarap nila ito kasi naniniwala sila na ang hustisya papanig sa kanila. Ngayon, kung kine-claim ng mga Duterte supporters na ang hustisya papanig sa kanila, magpasakop sila. Pero syempre, ang bersyon ng Duterte supporters, hindi daw po yan sakop ng ating batas. Talagang hindi sasakupin ng ating batas yan kasi ang pinag-uusapan dito, mga akto na miyembro pa tayo ng ICC at ginawa ng mga taong nasasakdal ngayon yung mga ibinibintang sa kanila. No? Ay alam naman natin, even ang ating Korte Suprema, merong decision diyan na ang mga pinag-uusapang sirkumstansya na tayo'y miyembro pa ng ICC ay saklaw ng kapangyarihan
ng International Criminal Court. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Through the justice system. Kumaga, hindi natin binitawan. Itong sinasabing umano'y arrest warrant no para kay Senator Bato de la Rosa po ay wala naman tong expiration. Kumbaga walang refiling na kailangan na tipong may 1-year expiration. Tuloy-tuloy lang po ito. Yes. At kahit na yung inaasahan nila, sabi na magiging presidente daw si Sara Duterte sa 2028, which I doubt. Pero kahit na mangyari yan, hindi pa rin mawawala yung warrant na yan. Hindi siya kayang proteksyonan ni Sara Duterte kasi international commitment natin yan. May posibilidad bang manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028? Siyempre meron. Pero sasabihin din naman dito ni Trillanes, kung pagbabasihan po natin ang kasaysayan, 99% ng mga nangunguna sa survey hindi po nagiging Pangulo ng Pilipinas kinalaunan. Ang exemption lamang diyan ay ang dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. No? The rest, lahat sila nangunguna sa survey pero hindi nag-emerge as victor during presidential election. Dito naman kay Sara Duterte, ang nakikita dito ni Trillanes, mukhang mas delikado pa nga itong bumaba ang rating nito compare sa ibang mga matataas ang rating. Kasi sinambit niya nga dito na si dating Vice President Binay umabot pa nga ng 80%. Pero kinalaunan, bumagsak talaga ito at ang nanguna si Grace po sa mga survey. Pero hindi pa rin nanalo, di ba? Dahil ang nanalo noong 2016 at kasalanan nyo yan ng mga bumoto kay Rodrigo Duterte, si Rodrigo Duterte. Pasensya na kayo. Kung hindi kasi binoto si Rodrigo Duterte ng mga bumoto sa kanya, hindi mangyayari. Yung libo-libo po nating mga kababayang Pilipino ang namatay. At sa parte rin ng oposisyon o ng administrasyon ng mga panahong iyon, kung nagkaisa lamang si Mar Rojas at si Grace po, baka hindi nanalo itong si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Ganun na po yan. Ay, susundutin ko na doon, Senator Trillanes, yung fact na at least may mga lumalabas na recent na mga surveys well, we can't argue with yung numbers daw na mataas pa rin nga sabi nyo imposible pero si Vice President Sara Duterte ay okay pa rin yung mga numbers na pwedeng i-translate to yung chances niya sa pagtakbo sa 2028. Ito po, kahit reviewin po natin sa kasaysayan, yung lahat ng number one ka mga surveys early on, hindi po sila yung nagiging presidente. Nandiyan na sila Jovito Salonga, Raul Roco, tapos itong si Miriam no 1998, tapos itong si Noli Di Castro, yung panahon si Grace po, si Binay, then itong 2022 ang lumalamang sa survey nun si Sara mismo. It's not President Marcos sa mga early surveys, di ba? So none of them. Ngayon itong kay Binay, back in 2015, 2014, 80% nga yan ang rating niya eh. Yeah. Pero by the filing, wala na, mababa na. Itong si Sara ngayon, okay, siya nga yung pinakamataas, pero 30+% lang. 30+%, tapos nakita mo yung undecided ilan, 30+% also. So, ano na yan, wala na kasi siyang novelty eh. Nakita na ng mga tao what she is capable of doing, o kung anong dami siya pwede niya magawa, kaya nagpipik na siya eh. So ano yan, bukod sa malayo pa, is starting off at a very, very low point. Yun lang magsabi natin. Okay, kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes dun sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po, kumakalat sa social media na para this week, meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte this week, baka sa Biyernes. Yan na. Ano kaya ang kahihinatnan niyan, ano? Kasi yung referral ng House of Representatives, Good Governance and Public Accountability Committee, actually nag-file sila ng referral para kasuhan itong si Sara Duterte sa Ombudsman para sa mga kasong plunder, graft and corrupt practices violation, and perjury, among other case, ano. Pero walang nangyari doon dahil ang nakaupong ombudsman
that time ay si Samuel Martires. Kaya babantayan po natin ito kung matutuloy man ang pagpapile na yan by Friday, kung ano ang magiging aksyon diyan ng ombudsman na si Boyong Remulla. Pero meron akong mga nababasang legal opinion sa punto na ito at ayon sa ilang mga abogado katulad ni Attorney Garrido, limitado po ang kapangyarihan ng ombudsman kapag ang pinag-uusapan ay mga impeachable public officials like Vice President. Baka ang mangyari dito kung sakasakali ay ire-refer po ito ng ombudsman sa Congress para maging batayan for possible impeachment. Kasi sa ombudsman law, sinasabi po ng abogado na nagpaliwanag tungkol dyan na hanggat hindi ma-remove from position ang isang impeachable official ay hindi ito pwedeng i-prosecute ng ombudsman. Yan ang mga legal question na posibleng ma-encounter ng public at syempre titingnan na lamang natin kung ano ang kahihinatnan kinalaunan tungkol sa mga legal questions na yan. Kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos. Oo, yes, yung Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Hindi nyo alam. Baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi hindi naman magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon na po yan sa gobyerno. Hawak nyo na ba? May kopya na ba kayo? Isa yan sa antabayanan natin mga tol. Yung di umano'y bank records nito pong si Sara Duterte na ang pumasok ay sinasabi ni dating Senador Trillanes na bilyong halaga po na mula daw po sa mga drug lords, no? At nakaw na pera sa ating bayan. Mga alegasyon na sana sinasagot ni Sara Duterte at hindi dinadaan po sa teknikalidad. Kasi tingnan nyo ngayon ang nangyari. Kung ang kampo ni Sara Duterte sinagot na yan nitong taon na ito, nung umusad yan nung naiakit yan sa Senado, di sana tapos na ang issue na ito. Kung sa paniniwala nila wala siyang kasalanan, di wala nang isasampa pa sa February 6, 2026. Hindi dinaan nila sa technical. Kaya ang nangyari, pumabor sa kanila ang Korte Suprema, pero nakalagay din sa desisyon ng Korte Suprema na pwede pa rin siyang sampahan ng impeachment after a 1-year ban. Sana wag na nilang patagalin. No? Hindi kasi matatapos ito. Kahit i-delay nila ng i-delay yan, after a year, magkakaroon na naman ng ganitong issue at patuloy lamang na maaantala ang kanilang mga ginagawa. Maliban na lamang kung talagang yun ang layunin nila. I-delay ng i-delay and hoping na by 2028, manalo siya bilang presidente at maglaho na itong mga reklamo laban sa kanya. We'll see. Yes. Saan sector po ba galing itong magpa-file ng plunder case po? Sino magpa-file? Na baka sa Friday? Opo, sa mga miyembro ng civil society at simbahan. Okay. May isa Yan pang, po. Okay. isa pang pwede namin tanungin sa inyo. Ako naman natanong ha. Opo. Yung tungkol dun sa, baka lang kasi kayo naman bumibisita sa ICC So baka meron na kayong impormasyon tungkol sa, bawal pa kasing sabihin ni Attorney Kaufman kung ano talaga yung medical condition or health condition ng dating Pangulo. Baka meron kayong nadinig na mula sa mga binigyan ng kopya. Ito po, kasi talagang highly confidential yan. Pero dalawang senaryo lang naman ho yan. It's either fit to undergo trial o hindi. Kung fit to undergo trial, di tuloy-tuloy po yung confirmation of charges hearing early next year. Kung hindi naman, kung hindi siya fit to undergo trial, he will remain in detention. Tapos, i-evaluate siya periodically, every 6 months, kung okay na siya, hindi po yan makakalabas. Yun lang po ang, para tapusin na natin yung kung may umaasa pa. Hindi po ganun. Wag nga kayong umasa. Ang tanging pag-asa nyo lamang mga Duterte supporters ay si Rodrigo Duterte ay ma-acquit
sa kanyang kinakaharap na kaso. Yun lamang ang tanging paraan para makalaya si Rodrigo Duterte. At yan ay aabutin ng ilang taon pa. Ang tanong, buhay pa kaya si Rodrigo Duterte sa mga panahong iyon? Kasi ngayon talagang sinasabi, humihina na po ang katawan nito. Sa bagay, yan ay understandable na dahil ang edad po ni Rodrigo Duterte ay 80 years old na. O sige, mag-entertain tayo ng question bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Si Gerald 28 merong tanong. Top 1, pwede bang mag-ask? Nagtanong ka na, kaya pwede. Di ba pamilyang tulpo ang party list na ACT-CIS? Kung kasama si Yap sa mga sangkot dyan, paano naman yung mga tulpo kasi sila yung nagmamalaki dati sa ACT-CIS? Ask lang naman ako. Hindi nila pag-aari ang ACT-CIS. Ang mga tulpo ay kabahagi ng representasyon sa ACT-CIS. In fact, sa last Congress, naging kongresista si Erwin Tulfo dahil yung nominante ng ACT-CIS ikatlo ay nagbitiw sa pwesto bilang kongresista. But it doesn't mean na pag-aari yan ng mga Tulfo. Merong kwalifikasyon ang ACT-CIS para sa kanilang mga nominante. It happens ng isa sa mga nominante niyan ay si Eric Yap. At wala itong kaugnayan sa pagiging miyembro ng mga tulpo sa ACT-CIS. The act of Eric Yap is siya lamang ang dapat maging responsable doon. No? Kung naging corrupt si Eric Yap, it doesn't mean na corrupt din ang mga representante ng ACT-CIS tulad ng mga tulpo. Meron pa? Okay, may tanong pa? Kung wala ng tanong, tayo po'y pansamantala lang maghiwa-hiwalay. Shoutout po sa inyong lahat. Bakit hindi ko nakikita yung mga komento? Meron naman palang nagko-comment sa Facebook pero hindi lang masyadong madami. Ano? Top 1. Pabor ba kayo sa party list as representative ng mga tao? Actually, ang party list ay napakagandang intention. No, kasi marginalized sector ang nire-represent diyan eh. No, halimbawa, ang mga indigenous people, 'di ba? Kadalasan sila yung mga less privileged. Sila yung talagang hindi napapansin ng ating lipunan. Kaya dapat meron silang representation. Ang problema lang na abuso ang party list. Kaya tama yung pag-prioritize ng ating Pangulo na magkaroon ng pag-amyenda sa party list system sa bansa. Unang-una kong nakikita dyan na dapat ipagbawal ay ang paglahok ng mga wala namang kaugnayan doon sa marginalized sector. No? Tignan mo itong mga party list na katulad ni na dating kongresista Saldico, mga billionaire yung mga yan. Tapos i-represent nila Bicol party list, ako Bicol party list. Ano yon? Tingnan mo sa Ilocos, 'di ba? Merong party list ang mga Singson. Ang nire-represent nila mga Ilocano yata. Pero sino ang nakaupo? Sila din. No? At kung sino-sino pa. Dapat kung ano talaga yung interest ng party list doon sa pasimula pa lamang, doon lang nakapokus. Hindi gamiting pagkakataon ng mga oportunistang politiko. Sa Cavite, may agimat party list. Sino ang nakaupo? Anak ni Bong Revilla o kaya kamag-anak niya. O, di ba? Anyways, meron pa? May mga tanong pa dyan? Saka by the way, maraming salamat muli sa mga naghahandog, nagpapahatid ng tulong sa aking inaanak, sa pamilya nila, sa pamilya ng aking inaanak. Kasi sila'y kumakaharap sa isang pagsubok sa kasalukuyan. At ito nga po yung itsura ng inaanak ko. Grabe. Pasensya na at kailangan ko lang ipakita para makatotohanan talaga yung ating... Ako po hindi nanlilimos ako po umaakto lamang bilang ikalawang ama, ikalawang magulang ng aking inaanak at yan lamang yung aking maitutulong no? Ipanawagan sa mga may mabubuting puso kung kaya nilang tumulong, maraming salamat. Kung hindi naman, salamat pa din, pero wag na sanang mambash, no?
hindi makakatulong yung pambabash ninyo eh. Dahil pag nambabash kayo sa mga ganitong sitwasyon, baka mangyari sa inyo yan o kaya sa pamilya ninyo. Anong mararamdaman ninyo? 'Di ba? May mga nagsasabi, zero billing ang hospital. I agree sa mga public hospital. Pero masisisi ba naman natin yung kumpare kong pulis na gawin ang kaya niya, no? Lahat ng makakaya niya para masigurado lamang na maganda ang magiging serbisyo para sa kanyang anak. Kaya dinala nila ito sa isang pribadong hospital which syempre malaki po ang gastusin. Ang zero bill program ng ating gobyerno ay hindi po applicable sa pribadong hospital. Okay? O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.